Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Albert Del Monte POV. Maraming araw, linggo at buwan nang nakalipas, ngunit hindi pa rin nagigising si Maureen. Halos hindi na ako mapalagay. Walang sandaling hindi ako nag-aalala. Maraming mga ago na pangyayaring minsan pumapasok sa utak ko, pero pilit kong inaalis. Alam kong lalaban pang babaeng mahal ko. Lalaban pa siya para sa aming mga anak niya. Babawi pa ako sa kanya. Sasamahan niya pa akong tuparin ang mga pinangarap ko sa aming dalawa. Hindi ko maiwasang mapaluha habang nakatingin sa babaeng nakahiga sa hospital bed, habang may iba't ibang mga makinang nakakabit sa kanyang katawan. Kasalanan kong lahat ng to. Akong naging dahilan kung bakit nasa ganitong sitwasyon siya ngayon. Pero tao lang ako. Nagmamahal kahit hindi ka mahal-mahal ng taong aking minamahal. Mali bang magmahal? Mali bang mahalin at angkinin ng taong minahal ng iba? Kung kasalanan mang agawin siya, angkinin at itali sa pangalan ko, handa akong tanggapin kahit ako na maging pinakamakasalanang tao sa mundo. Mahalaga sa akin na siya'y akin na siya ngayon. Napahagulgol ako dahil sa kaisipang iyon. Wala na akong pakaalam magmukha man akong siraulo habang tinitingnan ng personal nurse si Maureen. Inusog kong aking upuan malapit sa kama ng babaeng aking pinakamamahal. Sinigurado ko munang hindi ko siya masasagi sa mga bahaging alam kong delikado, lalo na sa bandang puso nito. Hinawakan ko ang kanyang kamay na namumutla na. Pinisil-pisil ko para ipadamang nandito lang ako. Palagi lang akong nandito. Tinitigan ko ang maamo nitong muka na may bakas ng kapaguran. Hindi ko maiwasang hindi haplusin ang mukha ng babaeng unang sulyap ko pa lang, ay alam kong siya nang kasama kong tatanda. Ang ganda niya talaga. I've been into a lot of women bago ko siya nakilala, but among those, Maureen is different far, different sa mga babaeng nakilala ko, even Cathy. Masisisi niyo ba ako? Kung naisipan kong idaan sa dahasang lahat, makuha lang ang babaeng ito. Hindi lang ordinaryong babae para sa akin. Dahil ang babaeng to ang mundo ko, ang buhay at hininga ko. Hindi ko maiwasang mahabag habang hawak ang palad nitong may makapal na kalyo. Palatandaan niya mga hirap na pinagdaanan nito sa buhay. At the same time, sobrang nakaka-proud. Dahil sa kabila ng lahat ng mga unos na dumating sa buhay niya, hindi siya sumuko. Hindi siya napagod makipaglaban sa mga hamon ng buhay. Langga, miss ka na namin. Miss ka na ng mga babies namin. Miss na kita, Langga ko. Please come back to us na. Pagmamakaawa sa aking boses, habang sinasambit ang mga katagang iyon, habang umaagos sa walang impit ng aking mga luha. Kahit gaano ka pala katatag, gaano ka pa katapang kapag nasa ganitong sitwasyon ka, ay mawawalan ka ng lakas ng loob. Nakakapanghina. Nakakapanlumo. Ayon sa libro ni Ena Bicodo, isa sa paborito kong writer, na kapag ang lalaki umiiyak o nasasaktan, nangunguhulugan lamang na busilak ang puso nito. Totoo ang nararamdaman nito para sa taong kanyang minamahal. Isang katapangan at nakakahangang umiyak, dahil kadalasan sa mga lalaking pinipiling kinikimkim ang lahat ng sakit na nararamdaman, dahil takot silang mapagtawanan. Dahil para sa karamihan, kahinaan at kasabwat bilang lalaking umiyak dahil sa pag-ibig. At ngayon, napatunayan kong tama nga si Ena. It takes a ball for us na ipakitang nasasaktan na tayo. Babae o lalaki man, pareho lang tayong taong masaktan. Kaya normal lang ang umiyak, normal lang maging mahina. Mahal na mahal kita, Langga. Mali man na naging simula natin.
Inagaw man kita sa lalaking pinangarap mong makasama habang buhay. Pero wala akong pagsisisi. Mahal kasi kita. Handa akong gawin lahat ng imposible na maging posible kung ikaw naman ang kapalit. Kaya please langga, tama ng pahinga. 4 na buwan ka na diyang nakahiga. Hindi ka ba napapagod? Hindi ba nangangawit ang iyong likod? Miss ka na namin lalo na ng mga bata. Madamdamin kong wika, kasabay ng pagtuloy ng pagdaloy ng aking mga luha. 4 na buwan ang nakakalipas, pero comatose pa rin si Maureen. Masyadong fatal ang tinamo nito matapos tamaan ng mga bala sa dibdib. Ito na bang kabayaran ng lahat ng mga kalokohan ko noon? Ito na bang oras ng paniningil ng mga pananakit ko sa damdamin ng mga babae noon? Pero Lord, sobra namang kabayaran kung ang babaeng pinakamamahal kong nais niyong kapalit. Hinawakan ko muli ang namumutlang kamay nito at pinagsalikop sa kamay ko. Parang hinulmang kamay nito na para lang sa kamay ko. Ang gandang tingnan, ang sarap damhin at titigan. You're so beautiful, langga. No question kung bakit ganun rin kagwapo at kagandang dalawa nating anghel. Araw-araw kong pinagpapasalamat dahil sa pagkakamaling yun, ay nagkaroon ako na nag-iisang ikaw at ang dalawa nating mini-me at mine-you. At kung sa kabila ng buhay, ay paghihiwalayin tayo. I'll do everything to take you back, to win you back in my arms. Paulit-ulit man ako mamatay, ikaw at ikaw pa rin na babaeng pipiliin ko't wala nang iba. Sobrang mahal na mahal kita, langga ko. Sa bihyung babae sa mundo, ikaw lang ang nag-iisa sa paningin ko, isipan at puso ko. Ikaw ang lahat sa akin at hindi ko kakayaning tuluyan kang mawala. May hinang katok sa labas ng silid ang umagaw sa aking pagmomoment. Tumayo ako at pinagbuksan ng pinto. Good morning, sir. Ito na po yung pinabibili nyo. Bungad ni Benji habang inaabot ng hawak na plastic na may tatak na grocery store. Matapos magpasalamat, pumasok na ako muli sa silid at bumalik sa pwesto sa tabi ng kama ni Maureen. Binuksan ng hawak na supot at inilabas ang laman nito. Tinapay, juice at some chips. Inilabas ko ang tinapay at ang palaman. Langga, kakain muna ako ha? Kausap ko habang nilalagyan ng palaman ng tinapay. Yung pagkain ko parang tayo. Ako yung tinapay, tapos ikaw yung palaman. Because you are my life. Everything in you is matter to me. Sorry, corny ba langga? Hayaan mo. Last joke ko na yan. Mahirap na at ma-turn off ka pa at tulayan mo na akong ayawan. Natatawa na lamang ako sa kung ano-anong naiisip kong kalokohan. Ganito nga yata kapag mahal na mahal mo yung isang tao. Handa mong gawin ang lahat makita lang siyang masaya. Makita mo lang siyang tumatawa. Langga, hindi kita pipiliting magising. Pero sana wag mo kaming iwan ng mga anak natin. Kailangan ka pa nila. Mas kailangan kita. Kulang ang buhay ko kapag wala ka. Kapag hindi kita tanaw. Alam mo namang ikaw lang ang mundo ko. Pakiusap, balikan mo kami. Balikan mo ko. Bubuo pa tayo ng maraming memories na magkakasama. Gusto ko pang iparanas sa iyong mundo at buhay na pinangarap kong tuparin sa pamilya ko. Ikaw ang pamilya ko. At ikaw ang higit pa sa kalahati ng buhay ko. Kinuha ko ang bilog na bagay na nasa supot at binuksan. Iniumang ko at isinuot sa palisingsingan nito. Maureen de la Cruz Belmonte, will you marry me again? Nakatitig lamang ako sa kanya. Hindi ako umaasang sasagutin niyang mga katanungan ko. Say yes langga kapag nagising ka na. Sana oong sagot mo para tuloy na tayong mabuo. Pinapangako kong mamahalin kita hanggang sa huling mga hininga ko. Pinapangako kong ikaw lang ang titibok ng puso ko. At pinapangako kong maging mabuting ama't asawa na higit pa sa mga pinagdarasal mo. Hindi ko mapapangako maging perpekto akong ama't asawa. Pero pinapangako kong iingatan, aalagaan, at hindi iiwan kahit anong mangyari. Sabay tayong bubuo ng mga panibagong memories
ng mga bagong pangarap at sabay tayong tatandang dalawa. Ingatan mo sana ang singsing na ito bilang simbolo ng wagas at dalisay kong pagmamahal sa'yo. Salamat sa mga pagkakataong nagstay ka kahit kaiwan-iwan na ako. Langga, gising ka na para marami nang maumpisahan nating memories na dalawa. Magising ka lang, Langga. Hindi ako magsasawang pakasalan ka ng paulit-ulit. Kahit anong oras, kahit saang simbahan, ganyan kita kamahal. For the last time, I will ask you, Langga. Maureen de la Cruz Belmonte, will you marry me again? Will you spend the rest of your life with me? Sasamahan mo ba ako sa bawat sandali ng buhay ko? Napangiti na lang ako ng mapait habang tinitingnan ang singsing na nasa palisingsingan nito. Tumayo ako at pinulot ang mga nakakalat na plastik na pinagkainan ko. Nakatatlong hakbang pa lamang ako nang halos matulos ako sa kinatatayuan. Nanigas ang aking buong katawan. Nabitawan ko mga supot kong hawak. Dumagongdong sa aking dibdib kasabay ng pagbuhos ng mga luhang halos wala ng katapusan. Albert, Langga ko? Yes, I will marry you again and again. Huling salitang narinig ko bago ako tuluyang bumagsak at lamunin ng dilim. Langga, malamyos na boses at mabibining haplos ang nagpamulat sa akin. Medyo nahihilo pa ako at unti-unting sinasanay ng sarili sa kadiliman ng paligid. Hanggang sa unti-unti ko nang naaninag ang liwanag. Nanlaki pa ang aking mga mata sa unang tanawing bumungad sa akin. Banal na Jesus! Ikinurap-kurap ko pa ang aking mga mata. Sinampal-sampal ko pa ang mga kabila kong pisngi para patunayang hindi nga ako dinadaya lang ng aking imahinasyon. At nang ma-realize na totoo nga ang lahat, yun nga ang dahilan kung bakit ako nag-pass out. Belmonte, after 4 years, yun pa ang eksenang mabubungaran ng mahal mo? Nakakahiya. Itinaas ko ang aking mga kamay at ipinalanda sa kanyang makinis na pisngi kasabay ng pagpikit ng aking mga mata. Hindi ko na mapigilan ang mapahagulhol. She's real. Bumalik siya sa amin. Bumalik siya sa akin. Langga! Tanging salitang namutawi sa aking mga labi, kasabay na mahigpit kong pagyakap sa kanya. Thank you dahil bumalik ka. Thank you dahil hindi mo kami iniwan. Thank you so much, Langga. Sobrang mahal na mahal kita na halos ikabaliw kong nangyari sa'yo. Hindi ko mapapatawad ang sarili kung tuluyan mo na kaming iniwan. I love you so much, Langga. Asawa ko. Madamdamin kong wika habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Naramdaman ko ang marahang paghaplos nito sa likod ko na tila pa isa akong paslit na pinapatahan nito. Kahit papaano, ay nakaramdam ako ng kapayapaan. Matagal kong pinananabikang mayakap siya ng ganitong kahigpit. Thank you rin dahil hindi mo ako sinukuan sa kabila ng lahat. I'm sorry for everything, Albert. Mahinang saad nito. Bakas pa sa mukha nito at boses ang pagiging mahina. Wala ka dapat ihingi ng tawad dahil hindi ka pa man nagkakamali na patawad na kita. Mahal na mahal kita, Langga. Wika ko habang nakatitig sa kanyang mga mata na tila hinahalukay maging ang kanyang kaluluwa. Kinuha ko ang kanyang mga kamay at dinala sa aking labi. Mabibining halik ang aking pinagkaloob habang nakatitig pa rin rito. Mahal na mahal kita, Maureen de la Cruz Belmonte. Ikaw at ikaw lang ang babaeng minahal ko ng sobra at mamahalin ko pa ng higit pa sa mga pinagdarasal mo. And I kissed her lips. May pag-iingat, mabini at punong-puno ng respeto at pagmamahal. Inaya ko siyang mahiga muli pagkatapos niyang kumain. Tumagilid ako ng higa sa kanyang tabi habang ang mga braso'y nakapalupot sa kanyang balingkinitang katawan. Kinintalan ko na mabibining halik ang braso nito patungo sa kanyang balikat habang ang mga braso ko'y pahigpit ng pagkakahawak sa kanyang bewang. Langga, don't tell me nagagawan mo ng kapatid ang mga anak mo na made in hospital. Pabirong wika pa ni Maureen dahil alam na nitong naglulumikot na naman ako. Kung papayag ka, why not? Ewan ko sa'yo,
Kagigising ko nga lang kung ano-ano namang pumapasok sa kokote mo. Baka pwedeng ipahinga mo muna ako bago sumabak sa gyera. Hindi ko mapigilang matawa sa biro nito. Hinalikan ko ito sa sentido. Pahinga ka muna, tabi tayo matutulog. Ngumiti lamang ito sabay tango. Ngiti na alam kong totoo. Ngiti na alam kong para lang sa akin. Ngiti na alam kong tanda ng bago naming simula pagkatapos ng sakit at mga samot-saring problemang aming dinanas. Rest now lang ga. Wika ko at kinabig ko siya papalapit sa akin. Idinantay kong kanyang ulo sa aking mga bisig. Ramdam ko ang init na nagmumula sa aming katawan. Umaalab, lumalagablab, punong-puno ng pananabik at pagmamahal. Ramdam ko ang mahigpit niyang pagyakap sa akin at ang pagsusumiksik nito sa aking katawan. Ang sarap pala sa pakiramdam. Sa loob ng halos 8 taon, wala akong maalalang pangyayari na ganito kami kalapit. Maliban doon sa part bago siya nabaril. Siguro kung hindi ako naglasing noon na may nangyari sa amin bago siya nawalay, marahil isa yun sa pinakamasayang memory ko sa kanya. Maliban sa kasal naming dalawa at sa pagkasilang sa dalawa naming anghel. Ito nang isa sa pinakamasarap sa pakiramdam, ang makatabi at makayakap ang taong sobrang mahal na mahal ko. Pansin ko na ang mabigat na paghinga nito, tanda na malalim na ang tulog. Dahan-dahan akong bumaba sa kama, tinatansya ang bawat galaw. Takot na makalikhan ng ingay o kahit kaunting kaluskos man lang. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog. Pero alam kong napahaba. Uminat ako at napahikab. Kinapa akong aking tabi para tingnan kung gising na ba si Albert. Napakunot ng aking noo nang wala akong makapa. Idinilat kong aking mga mata para lang magulat sa eksenang bubungad. Hindi ko mapigilang hindi mapahagulhol. Nasa harapan ko ang mga kaibigan kong ilang taon kong hindi nakita o nakausap man lang dahil wala akong maalala sa kung sino ako. Bago pa man ako makatayo, ay mabilis na akong inalalayan ni Albert. Be careful, huwag ka muna masyado magkikilos, kagigising mo lang at wala ka pang gaanong lakas, okay? Aniya. Opo langga, thank you. Akala ko iniwan mo na ako. Wika ko kay Albert na ngayon ay inaalalayan akong makaupo sa kama ng maayos habang nilalagyan ng pinatong-patong na unan ang aking likurang bahagi para hindi mangawit. Hindi pa man tapos sa Albert sa pag-aasikaso sa akin, ay agad na akong dinumog ng aking mga besties. Napuno ng iyakan at hagulhol ang silid na magsimula na sila mag-usisa sa kung anong nangyari at bigla na lamang akong nawala. Hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng galit para kay Cathy. Dahil sa pagiging desperada nitong balikan si Albert, ay handa itong manira ng buhay at pamilya. Maging ang pumatay ay hindi na rin ito pinalampas. Salamat na lamang at sa maraming ulit na pagtangka nito sa buhay ko ay hindi pa rin ako pinababayaan ng Diyos. Maraming ulit niya pa rin akong inililigtas mula sa kamay ni Cathy at ng mga tauhan nito. Siguro kung hindi nangyari ang lahat ng yon, matagal na naming naayos ni Albert ang pagsasama namin. Nasa point na ako noon na tanggap ko na ang lahat kasi mahal ko na siya. Mahal ko na si Alexander. Pinalaya ko ng sarili sa lahat ng galit at puot na nararamdaman ko sa kanya noon. Marami pa kaming napag-usapang magkakaibigan. Tahimik lamang na nakaupo sa Albert sa aking tabi habang hindi pa rin binibitawan ng aking mga kamay. Maya-maya pa ay nagpaalam sa Albert na may pupuntahan dahil may aasikasuhing importante sa hospital. Hindi ko alam kung gaano ka-importante dahil kailangan niya pa ng personal na asikasuhin. Masaya na kami nagpapalitan ng kanya-kanyang kwento ng buhay sa mga nakalipas na 4 na taon. Nasa kalagitnaan na kami ng aming kwentuhan nang biglang dumilim ang buong kwarto. Hindi ko maiwasang magpanik. Anong nangyari? Wala sa sarili kong tanong. Una, alam ko namang namatay ang ilaw kaya madilim. Pero nagpapanik ako kasi wala sa tabi ko si Albert at ang mga kaibigan ko'y hindi ako mahagilap. Ngunit wala akong nakuhang sagot. Bukod sa mga kalusko sa loob ng silid,
Maging ang pagbukas-sara ng pinto, unti-unti na akong kinakabahan. Wala akong idea sa kung anong nangyari sa paligid ko. Tumagal rin ilang minuto ang kadiliman. Medyo nag-a-adjust pa ako nang bigla na lamang lumiwanag ang buong silid, kasabay ng pagtugtog na mabining musika. Naramdaman kong may humawak sa aking kamay. Nagulat pa ako nang makita sa Albert sa paanan ng kama at ang buong silid ay biglang napuno ng mga rose petals at balloons. Hindi ko na malayang may pumapatak na luha sa aking mga mata, lalo na nang lumuhod sa Albert, kasabay ng pagtaas ng aking mga besties ng kanya-kanyang mga bouquet na hawak ng mga ito na may korteng mga letra. Will you marry? At nang ibaling ko ang tingin kay Albert, ay may hawak rin tong bouquet na may nakaukit na me. Langga, asawa ko? Hindi man pang fairy tale ang love story natin. Hindi man tayo nagsimula sa magandang kwento at wala tayo sa relasyong perpekto. Dumanas ka man ng matinding hirap at pagluha. Sorry, hindi ko sinasadyang saktan ka. Hayaan mo sana ako maging habang buhay mong kapareha sa kwento ng storya nating dalawa. Hindi bilang perpektong asawa at amang ipapangako ko, kundi responsable at lalaking handang gawin ng lahat, makita lang na masayang kanyang pamilya. Hindi ako magsasawa at mapapagod na mahalin ka, aalagaan at pagsisilbihan ka. Handa ako magmakaawa at pamalimos ng pag-ibig mo. Mahalaga may tayo sa kwento hanggang dulo. Hayaan mo sana akong patunayang handa akong gawin ng lahat para sa pagmamahal mo. Please Langga, will you let me be your husband again? Walang palitan, walang ibang dahilan kundi ang umaapaw na pag-ibig sa kapwa nating nararamdaman. Mahal na mahal kita. Maureen de la Cruz Belmonte, ikaw lang mula umpisa hanggang dulo, maging sa magpakailanman. Will you marry me? Wala na akong sinayang na pagkakataon. Agad kong hinalikan sa mga labi sa Albert na medyo ikinabigla pa nito. A million yes lang ako. I will marry you. Not because we have a children, but because I love you. At ikaw lang din mula umpisa hanggang dulo. I love you so much, Mr. Albert Belmonte. Nakangiti kong sagot at muling pinantakalan pa ito ng halik sa labi. Napatingin ako sa aking mga daliri na makaramdam na malamig na bagay. Isinuot pala ni Albert sa aking palasingsingan ng aming engagement ring. Nakita kong sumanya sa Albert at napakunot pang aking noo na makitang mga pareng pumasok. Binalingan ko sa Albert na may nagbabantang mga tingin, pero ngumisi lamang ito. I just gave him a, seryoso ka ba dito? Look? Wala na akong magawa nang lumapit na ang pare at simulan kaming basbasan at ang mga kaibigan ko ang naging saksi. Tunay ngang pagkatapos ng mga sakit at pait, mararanasan ko rin ang umiti at maging masaya. Nagising ako sa tunog ng alarm. Sa inaantok na diwa ay kinapakapa ko ito't inoff. Muli akong umayos ng higa at ipinikit ang mga mata. Gusto ko pang matulog. Diyos ko, mahabagay naman. Kasi ang lalaking yon ay halos hindi ako tinantanan hanggat hindi ako lupaypay sa pagod. Aniya, bumabawi siya sa ilang taon niyang pagkakatigang. Napangiti lamang ako sa kapilyuhan ni Albert. Hapon na nang magising ako. Napaunat pa ako at ninanamnam ang sarap ng aking tulog. Mahaba-haba rin ang naitulog ko, kaya kahit paano'y nakabawi rin mula sa puyat. Bumangon na ako at inayos ang kama. Pumasok sa banyo at naglinis ng sarili. Matapos makaligo at makapagbihis, tinuyo ko na rin ang aking buhok at nang makitang maayos naman na ako, ay bumaba na ako. Hindi ko maiwasang mapangiti habang binabaybay ang eleganteng hagdan ng bahay ni Albert, na bahay na namin ngayon. Nakakatawang isipin na ngayon ko na lamang na-appreciate ang ganda ng bahay at ng disenyo nito. Ganito marahil ang pakiramdam kapag alam mong genuine na ang saya, kasi kahit naging masalumuot at komplikado man ang naging storya namin, alam ko magtatagpo pa rin kami sa dulo. Sa napakaraming taon na binalot ako ng galit at puot ko sa kanya,
Unti-unti kong na-realize na mahalaga pala siya sa akin noong nakita ko siyang minsang naging masaya sa piling ng iba, ng ex niya. Speaking of ex, ginawa lahat ni Albert para habang buhay nakapiit si Cathy. Kung tutuusin, kulang pang habang buhay niyang pagkakakulong kumpara sa lahat ng sakit na dinanas ko namin magkapamilya. Ipinapasa Diyos ko na lamang ang lahat. Marahil kaya hinayaan ni God na maranasan namin ang lahat ng to para mas ma-realize pa namin ng maraming bagay, matuto sa bawat pagkakamali at matutunang pahalagahan ang mga taong laging nandyan para sa atin. Mama! Halos magkapanabay na sigaw ng dalawa kong anak na makita nila akong pababa ng hagdan. Habang humahakbang pababa at nakatingin sa aking dalawang kayamanan, hindi ko maiwasang mapangiti. Sila ang kayamanan ko, kayamanan na hindi ko ipagpapalit sa kung magkano mang halaga. Good afternoon, Mama. Wika ni Alexander, sabay halik sa magkabila kong pisngi na agad ko namang ginantihan na mahigpit na yakap. Good afternoon to my baby. Sabay halik sa pisngi nito. Mama, hindi na po ako baby. I'm turning 9 na po, diba? Ungot pa nito. You're my forever first baby, Kahit magbibinata ka na, o kahit magkaroon ka man ng sariling pamilya, ikaw at ikaw pa rin ang baby Alexander namin, okay? Nakangiti kong saad sa little version ni Albert. Good morning, Mama! Matinis na boses ni Alexandra ang pumutol sa pag-uusap namin ng aking panganay. Good afternoon to my princess. Ani ko, sabay buhat sa maglilimang taon naming prinsesa. Inilibot ko ang aking paningin, ngunit hindi ko makitang magaling na si Albert. Marahil ay hindi pa nakakauwi galing ng opisina. Inaya ko ang dalawang bata sa treehouse na itinayo ni Albert sa likod bahay. Nagpagawa na lamang ako ng merienda sa mga kasambahay. Habang idinuduyan ko ang sarili sa swing na naroon, ay hindi mawala sa mga labi ko ang mga ngiti habang natatanaw ko ang tumatakbong paroon at paritong sina Alexander at Alexandra. Ang sarap sa pakiramdam na makita silang masaya at nag-i-enjoy. May mga sandaling sinusubuan pa ng pagkain ng kuya ang kapatid, ganun rin ang prinsesa ko sa kuya niya. Kahit sa mga simpleng bagay at aksyon nila, ay sobrang sarap sa pakiramdam. Sino mag-aakalang ang dating sinusumpa kong lalaki ay siya na ngayong umuokupa sa buo kong puso at pagkatao. Ang lalaking halos hindi ko kayang tapunan man lang ng tingin noon, ngayon ay hindi na buong araw ko kung hindi ko masisilayan ng gwapo kong asawa. After 8 years, ngayon ko lang na-realize sa sobrang gwapo at sarap pala ni Albert. E di sana nakarami na kami kasi talagang sayang ang lahi kung hindi paparamihin. Ang dating flower shop ko noon ay may napakaraming branches na all around the Philippines. Kasi kahit ilang taon akong nawala, ay hindi naman to pinabayaan ni Albert sa kabila ng kaliwat ka ng mga negosyo nito sa Pilipinas at maging sa labas ng bansa ay hindi pa rin ito nakaligtaang asikasuhin ng flower shop. Habang nakikita kong nagtatawanan at kung gaano kasayang mga anak ko, ay tuluyang kong ibinaon sa limot ang mga bangungot ko sa nakaraan sa unang tagpo namin ni Albert. Minsan pala yung mga negatibong mga pangyayari sa buhay natin ay siya ring magiging pinakamasayang pangyayari na habang buhay nating ipagpapasalamat. Tama ngang ang lahat ng nangyari sa atin ngayon ay plano ng Diyos. Kaya niya hinayaang maranasan natin ng madapa at madurog upang patibayin pa tayo lalo. Patatagin at upang maging malakas pa sa pagharap sa mga darating pang mga hamon. Tunay ngang dadaan ka muna sa balde-baldeng pagtangis at pagluha bago mo makakamtan ang tunay na kasiyahan. Patunay ang mga karanasan ko sa loob ng ilang taon para sabihin ng pag-ibig hindi pinipilit, hindi minamakaawa at lalong hindi hinihingi. Ang pag-ibig ay kusang nararamdaman. Sirain at tangayin man ang napakalaking unos, kapag dakila at dalisay ang pagmamahal mo, makakamtan mo ang pag-ibig na susukli sa tunay mong nararamdaman. Matapos maglaro,
at agad ko silang inasikaso para maligo. Ang pag-aasikaso sa mga anak ko'y hindi ko inaasa sa mga kasambahay, maliban na lamang kung wala kami ni Albert. Gusto kong inaasikaso ang mga anak ko, at kailanman ay hindi ako magsasawa at mapapagod. Sila ang lakas ko sa bawat hamon na aking sinusuong. Sila ang dahilan kung bakit nagbago mga pananaw ko sa buhay. Ang mga batang tong hininga ko. Katatapos ko lamang paliguan ng mga bata na makatanggap ako ng tawag kay Albert. Nandoon pala to sa Noro UP, Maguindanao, at inaasikaso ang pagbubukas ng AA Mall of UP. At ang sabi ay on the way na raw ang private na helicopter na susundo sa amin na siya magdadala sa Mindanao. Gusto ko pa sana magprotesta, pero agad nang sinagot ng yes daddy ng mga bata ang ama nito. At sino ba naman ako para ipagkait yun sa mga bata? Matagal-tagal na rin nga naman hindi nakakabalik sa probinsya ang mga bata. Miss na rin nila ang Lolo Jimson at Lola Crizelda nila, maging ang Tito Shahad at Tito Loha nila. Mama, marami po bang maaring pasyalan doon? Kasi noong huling punta ko doon, nasa opisina lang ako ni Daddy. Tanong ni Alexander habang sinisilid sa maletang ilang mga damit. Oo naman anak, maraming magagandang tanawin sa UP. Maraming mga tourist destination na patok sa mga dumadayo. May Biarong View, Basakasenga, at ang bago ngayong Pura Beach na kapag natunghayan mo, ay mapapawaw ka talaga sa ganda. Sagot ko naman dito. Alanganing 5 minuto ay rinig ko na ang tawag ni Yaya Tina na tinatawag na kami dahil nandoon ng piloto ng private helicopter na Albert. Mas nauna pang lumabas ng bahay ang 2 bata habang bitbit naman ng mga kasambahay ang gamit ng mga batang bulilit. Ilang sandali pa ay tanaw ko ng sasakyang panghimpapawid na may nakaukit sa katawan nito na Belmonte. Nagulat pa ako na makita ang may pa-red carpet na ganap paakyat ng helicopter. Ano na naman kayang pakulo ng naisip na Albert? Matapos pumesto ang mga bata sa tabi ko at makapag-seatbelt, ay rinig ko ang instruction at reminder ng piloto bilang hudyat ng aming pag-angat sa ere. Mula sa taas, ay kitang-kita ang ganda ng mga kabahayan sa ibaba na bawat bilang ay may mga ilaw na siyang nagbibigay liwanag sa mga ito. Tanaw ko ang mga nagtatayo ang mga gusali na may iba't ibang disenyo at palamuti. Inabala kong sarili ko sa panonood ng magagandang tanawing tinatanglawan ng mga bituin at buwan. Ang ganda at sobrang nakakamangha. Ilang oras pa ang pag-eere ng helicopter sa Himpapawid at sa wakas ay nasa bahagi na kami ng Maguindanao na kahit sa gitna ng dilim ay litaw ang angkin nitong ganda. Nawilo ko sa panonood at namadako ang aking paningin sa bahagi ng isang gusali na may logo na AA Mall of UP. Ay halos mahigit ko ang aking hininga sa mga salitang nakaukit sa bahaging terasa nito. Hindi ko maipaliwanag sa salita ang aking nararamdaman. Hindi ko maipaliwanag sa kung anumang salitang emosyong aking nararamdaman sa mga pagkakataong to. My heart beats so fast that I don't even know how to control it. Ikakasal na ako sa babaeng pinakamamahal ko. Ang babae na nagbigay sa akin ng dahilan para maging masaya. Para malaman ko anong pakiramdam na minamahal, inaalagaan, at pinapahalagahan. She is my life. The only woman na gusto ko makasama hanggang dulo. Until my last breath. I can't hold myself anymore. Kailangan ko pang tumingala to control my tears from falling. Maaaring mukhang bakla, pero who cares? I'm happy beyond happydom. Napangiti na lamang ako sa kawalan na magsimula ng mamalibis ang aking mga luha. I start being emotional again. As far as I know, si Maureen ang buntis pero ko yung iyakin. Halos pigilin ko ang aking paghinga nang sumanyas na ang wedding organizer, hudyat na magsisimula na. Kasabay ng pagbukas ng nakatabing na tela na puno ng mga dekorasyon at ang dahan-dahang paglakad ng mga abay kasamang kanilang mga partners. Hindi ko na napigilan ang sarili dahil kusa nang namamalisbis ang aking mga luha
habang patuloy na nakatanaw sa bukana ng simbahan, kung ang dalawang anak ko naman ang naglalakad. Mas lalong hindi ko na napigilan ang pagbuhos ng lahat ng emosyon ko nang dumako ang aking mga mata sa babaeng nakaputi na dahan-dahang humahakbang patungo sa altar. Who would thought na yung babaeng pangarap ko since the moment our eyes met ay magiging asawa ko ilang minuto na lang mula ngayon. Napakarami na naming mga pagsubok na pinagdaanan. Sulit naman dahil sa huli sa simbahan pa rin ang tuloy. Please, ingatan mo na sana si Maureen, iho. Wika ni Aling Crizelda na gumising sa naglalakbay kong diwa. Kasabay ng pag-abot ko ng kamay ni Maureen ay nagbano naman ako sa kanila ni Mang Jemison. Parang magulang na rin sila ng babaeng mahal ko. At malaki rin ang utang na loob ko sa kanila ng mga panahong nagka-amnesia si Maureen. Makakaasa po kayo. Aalagaan ko po ito ng higit pa sa salitang alaga. Ngumiti ang mag-asawa at naluluhang tumingin kay Maureen, kasabay ang paghawa ko sa maliit nitong bewang at igaya palapit sa altar. Umubo ako para kunin ang atensyon ng pari. Father, pwede na po ba nating simulan? Baka mainip na itong mapapangasawa ko at bigla na lang umayaw. Wika ko na umani naman ng kantsaw mula sa aking mga siraulong kaibigan at halakhak naman mula sa aming mga bisita. Nakatikim naman ako ng hampas sa nagmula kong asawa. Albert, tumigil ka nga, nakakahiya. Sita pa nito na tinawanan ko na lamang. Ilang sandali pa'y nagsimula ng seremonya ng kasal. Pareho kaming emosyonal ni Maureen, maging ang mga taong naging saksi ng aming pag-iisang dibdib ay maya't maya rin ang pagpupunas ng luha. Hindi ko mapigilang matawa at mapalingon na sa kalagitnaan ng katahimikan ay may umatungal ng iyak kasabay ng pagsinga nito ng sipon. Napailing na lamang ako habang tinitingnan si Nika, ang aking bunsong kapatid at best friend rin ni Maureen. Daig pa yata nito ang mother role sa mga wedding scene sa sobrang emosyon. Hindi ko rin naman masisising lahat kung bakit ganoon na lamang kanilang reaksyon. Nanumbalik ang aking diwa habang hinawakan ng kamay ni Maureen. Tiningnan ko ng diretso sa mga mata para ipadamang sincero ko sa bawat sasabihin ko sa kanya at sa harap ng lahat ng aming bisita. Baby, first and foremost, hindi ako magsasawang magpasalamat sa iyo. Salamat sa lahat ng mga sakripisyo at pagmamahal mo sa akin sa kabila ng lahat. Hindi ko mapigilang hindi manginig ang mga kamay na may hawak na mikropono. Hindi man naging magandang ating simula, pero wala akong pinagsisisihan na nakilala at minahal kita. The moment I saw you, nasabi ko na sa sarili kong you're the one for me. By hook or by crook, magiging akin ka. Mahal na mahal kita kahit sa mga panahong hindi pa magkaparehong ating nadarama. Mahal kita sa unang pagtatagpo ng ating mga mata. Sinalubong kong kanyang tingin, kaya malino kong nakikita ang nag-uunahang mga luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Baby, kulang ang salitang mahal kita para iparamdam sa iyo kung gaano ka kahalaga sa akin. Kayo ng mga anak natin. You're my life, my everything, my rainbow after the rain and storms. Hindi ko kakayaning mawalay pa sa iyong muli. Ikaw ng mundo ko simula pa man noon hanggang ngayon. I'm under your spell, baby. Hindi man akong perpektong lalaki bilang ama't asawa. But I'll do everything in my power to be the best one. Salamat sa lahat-lahat. Kulang ang salita para ipakita ko kung gaano ko ka-thankful na ikaw ang makakasama ko langga hanggang dulo. Salamat sa paglaban para sa ating kwentong pag-ibig na minsang sinubok ng tadhana. Ngunit sa huli nagtagpong muli para bigyan ng hanggang dulong kwento nating binuo. I am a multi-billionaire, Albert Belmonte, who owns Belmonte Group of Companies, and I'm willing to be a martyr husband. Pumayag ka lang na tanggapin ako at sasamahan hanggang sa ating huling hininga. I love you beyond words, baby. Madamdamin kong sabi, kasabay ng pagsuot ko ng singsing sa kanyang daliri at pag-angat upang dampian na mabining halik. At hindi ko na napigilan pang gawaran ng halik ang kanyang mapulang labi
na agad naman ito ang tinugon. Natigil lamang aming malalim na paghahalikan na may tumikim sa aming harapan at sinundan ng kantsaw ng aking mga kaibigan. Belmonte, kalahati pa lang ng seremonya, wag kang atat. Wag mong sabihin mag-a-advance honeymoon na kayo. Magkaroon ka naman ng puso para sa aming mga single. Alas ka na mga kaibigan ko, sinundan pa ng halakhakan. Panandalian yatang nakalimutang nasa loob kami ng simbahan at nasa kalagitnaan ng wedding ceremony. Tumikhim ang pari na siyang hudyat para ituloy ang naudot na seremonya. Nanginginig ang aking kamay nang hawakan to ni Maureen habang unti-unting tumingala sa akin at salubungin ng aking titig. Ngumiti ito, a genuine smile. Albert, I love you more than you know. We've been through a lot bago tayo nakarating sa point na to. Ang dami nating karanasan na siyang nagpa-realize sa atin kung gaano kalalim yung pagmamahal natin sa isa't isa. I'm sorry kung nadala ko ng galit at pagkamuhi ko noon dahil sa ginawa mo. Sa loob ng mahabang panahon, hindi ka umalis sa tabi ko at hindi mo ko sinukuan sa kabila ng kagaspangang pinaramdaman pinakita ko. Salamat sa pagmamahal na walang kapantay. Ngayon ko lang aaminin to. I fell in love with you the moment our eyes met. Bakit ngayon mo lang sinabing the feeling is mutual na pala since the first time we met? Nakuha ko pang asaring sa gitna ng message giving nito sabay ngisi. Pinanlakihan niya ako ng mata, kaya in-just smirk at muling nakinig sa kanya. Pero kailangan kong pigilan dahil may fiancé na ako ng time na yon. Kaya nga siguro sa kabila ng lahat ng patawad pa rin kita at higit na minahal. Albert, mananatiling ikaw pa rin kahit marami pang pagsubok ang ating kaharapin. Sabay natin itong haharapin na magkasama. Salamat sa pagdating. Salamat sa pagmamahal. In AM Maureen de la Cruz, isa lamang akong ordinaryong babae, ina ng iyong mga anak at mga magiging anak pa. Hindi ko man pinapangako magiging perpektong ina't asawa. But one thing is for sure, kayo lang ang lahat at ang mundo ko. I love you to the depth of universe and back, Albert. She smiled and kissed me. Walang pagsigla ng aming tuwa, walang kapantay na emosyon ang kapwa naming nadama. Marami pang pinagdaanan, ngunit pinili pa rin namin ang isa't isa kahit maraming nagpipilian. Maaari mo nang halikan ng iyong asawa. Pagtatapos ng pari at walang pagdadalawang isip kong hinalikan ng marudobdob ang aking asawa. Yes, finally she's my wife. Crush ko lang noon, asawa ko na ngayon. Mrs. Maureen de la Cruz Belmonte. After the wedding ceremony, ay tumuloy na kami sa reception. Kaliwat kanan ay natatanggap naming pagbati, maging ang mga regalo mula sa mga bisita at sponsors. Sa kalagitnaan ng reception, nakita kong tinawag ni Maureen si Shahad at may ibinulong saglit. Maya-maya pa'y ngumiti ito at naglakad papunta sa kanyang kotse. Agad kong nilapitan ng aking asawa na may malapad na ngiti at nang mapansin yata na napatitig lamang ito. Heist. Alam ko namang gwapo ko, pero hindi ko pa rin maiwasang kiligin kapag ganito tumingin sa akin ng asawa ko. Albert, umalis si Kuya Shahad. May ni-request kasi ako. Medyo nag-aalangan pa nitong sabi. Wika ko. Are you craving something, baby? Tumango ito. Sana ko yung sinabihan mo. I will give anything para sa inyo ni baby, okay? Tagpapaintindi ko pa. Kasi, yung food ayaw mo nun. Kaya si Kuya Shahad na lang kasi paborito niya rin yon. Laban pa nito. May idea na ako kung anong pagkain ang tinutukoy niya. Pinakaayaw ko talaga yon. Pinoy ako. Pero never akong naging paborito yon. Over my gorgeous body, I will never eat that food. Iniisip ko pa lang parang hindi ko kakayanin. Hindi naman yun masarap, baby. Tsaka baka paglabas ng anak natin baka magmukhang sisiw yan. Inis kong sabi. Masarap nga yun, Albert. Inis rin itong sagot sa akin. Heist. What's with that balot ba kasi? At takam na takam sila. Baby, what if kaya lang naman sumasarap yung balot dahil sa ihi ng sisiw sa loob? Laban ko pa,
At nang tingnan ko si Maureen, ay halos malaglag ang panga nito na halos hindi makapaniwala.